Sino nga ba itong si Pikel at gaano siya kalakas at ano ang posibleng ugnayan ng pamilya ni Baki na Hanma dito kay Pikel? At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka-hunter. Pero bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko kayo na mag-follow sa ating Bilibili channel. Dito ay nag-upload ako ng mga exclusive content patungkol sa Hunter x Hunter. Ang Bilibili apps ay isang legal na platform na may mahigit 2,000 lisensyadong anime. Ilalagay ko ang links ng kanilang website at download apps sa comment section sa ibaba. Siya ay si Pikel o sa Tagalog ay Atsara. At yes, tama kayo na pagkakarinig mga ka-hunter dahil itong si Pikel ay literal na nababad sa tubig na may asin at tumigas sa yelo. Siya ay nadiskubre ng mga tao na nagyayelo kalaban ang T-Rex dinosaur. Sa serye, si Yuichiro Hanma na binansagang pinakamalakas na tao na nabubuhay ay nakipaglaban sa isang dambuhalang elepante ng Afrika at pinatay ito. At take note, ito ay hindi isang ordinaryong elepante lamang dahil ang laki nito ay mas malaki pa sa tipikal na elepante at mas mabangis at napakalakas. At ang mga armas nga ng militar ay hindi sapat upang mapatumba ang elepante na talagang masasabi natin na napakalakas nitong si Yuichiro Hanma dahil napatumba niya ang elepante ng Afrika. Ngunit kung ikukumpara natin ang nakitang kalaban ng sinaunang tao na ito na si Pikel ay isang T-Rex dinosaur na sa totoo lang ay wala pa sa kalingkingan sa elepanteng pinatumba ni Yuichiro, ay sinasabing napakalakas nitong si Pikel na posibleng mas malakas pa kay Yuichiro Hanma. Ipinakita din sa serye na hindi isang dinosaur lang ang pinatumba niya dahil isang normal na araw lang ang pagpaslang ng dinosaur para kay Pikel para gawing pagkain. Ang edad ni Pikel ay nasa 200 million years na dahil sa tagal niyang nakakulong sa yelo at pinahinto ang pagtanda nito, siya ay nagtataglay ng itsura sa kanyang prime stage. Kakaiba din ang structure ng kanyang katawan, ganun din sa kanyang laki na umaabot sa 245 cm o 8 feet at tumitimbang ng 200 kilo. Mayroon din siyang napakakapal at napakatibay na leeg dahil ito sa pag-evolve ng stance ng mga sinaunang tao noong panahon na iyon na nahahawig sa pagtayo ng isang gorilya. May matalas na ngipin at napakalakas na panga na kayang pumunit ng balat ng isang dinosaur. Paano pa kaya kung ang kakagatin niya ay balat lamang ng isang tao? Talagang halimaw nga itong si Pikel. Sa sobrang lakas nga nitong si Pikel ay baliwala ang 9mm na bala nang pinutukan siya sa kalamnan. Baka iba isipin nyo baril yung pinutok sa kalamnan hindi yung Bagamat bumaon ng kaunti at napadugo ng bahagya, sa katunayan iniisip niya na ang lalaking nagpaputok sa kanya ay nakikipaglaro lamang ng isang uri ng magulong laro. Si Pikel ay nagpapalayas ng anumang hayop sa takot pagkatapos makita siya, maliban sa isang Siberian tiger dahil ito ay ginutom ng ilang araw at itinuturing ang lahat na pagkain sa puntong iyon. Si Pikel ay masasabi talagang halimaw sa lakas at katibayan. Inatake ni Kayuretsu ang likod ng kanyang ulo ng buong lakas niya at hindi ito nagdulot ng kahit anong epekto, at sa mga sumunod na pag-atake sa kanya, sinalo niya lahat ng mga pag-atake na walang anumang pag-iwas o kahit na pagsasangga sa sarili at nananatiling lubos na walang pinsala. Sinuntok ni Jack Hanma ang baba niya ng buong lakas at bagamat sapat itong lakas upang paliparing si Pikel na may timbang na 200 kilo, sa ere hindi pa rin siya nasugatan. Kinaya rin niya ang mga atake ni Katsumi Orochi kabilang ang hitless blow nang hindi man lang nagpadugo sa kanya. Tumagal din siya sa mga sunod-sunod na paghiwa mula kay Musashi Miyamoto na nagresulta lamang sa mga maliliit na sugat kahit sa mga bahagi tulad ng tuhod at siko na ilan sa mga pinakamahinang bahagi ng katawan ng tao, hindi siya nakaranas ng malubhang pinsala. Gayunpaman, si Pikel ay natalo nang tumakbo siya palayo nang isipin niyang parang isang wasp si Musashi. Isa sa mga pagkakataon na talagang nasaktan siya ay dahil sa direktang pagsiko ni Baki sa kanyang yag balls, at kahit nasa ganitong pagkakataon agad siyang bumangon. Ang kanyang napakalakas na lakas ay ipinapakita rin sa iba't ibang pagkakataon. Nagawa niyang magtagumpay at tumayo sa pagbibigay pagsusuri ni Yuichiro Hanma sa kanyang lakas. Pinigilan ang pagsalakay ni Kaoru Hanayama at pinadala si Baki Hanma palipad sa labas ng arena sa pamamagitan ng isang solong sipa. Pinutol ang isang binti ni Kayuretsu matapos siyang talunin.
Pinatumba ng 2 beses si Jack Hanma gamit lang ang ilang suntok at sakmalin ang kanyang mga ngipin pati ang kanyang panga. Lumundag ng napakataas mula sa pader patungo sa kabilang pader sa di kapani-paniwalang bilis sa parehong laban at hinatak ang isang malaking buhaya na may sukat na maliit na dinosaur mula sa loob ng isang sewer tunnel. Bagamat inaasahang sisiw lang ang buhaya para kay Pickle dahil malalaking dinosaur nga ang kinakalaban niya sa kanyang panahon, upang mapatumba at mabitbit ang buhaya ay nangangailangan ito ng lakas ng bulldozer. Bagamat siya'y isang primitibong tao, maaaring mapansin sa ilang pagkakataon si Pickle na gumamit ng mga taktika tulad ng paggamit ng mga bato at puno upang mapadali ang pagsampa sa kanyang sarili para iwasan ang atake ni Jack, o paggamit ng isang jiu-jitsu na pamamaraan upang talunin si Bucky. Bagamat sa nakaraan, ginamit niya ang mga chokehold at grappling na pamamaraan upang talunin ang mga dinosaur. Sa kanyang pagtutuos kay Bucky, napansin ni Kaoru Hanayama na kayang gamitin ni Pickle ang kapangyarihan ng imahinasyon at pagsasakatuparan. Ibig sabihin lang nito na mabilis na matuto itong si Pickle sa pakikipaglaban. Bagamat may kakayang matuto, mas madalas ang mga aksyon ni Pickle ay primitibo pa rin dahil sa kanyang pagtira sa halos buong buhay niya sa isang panahon ng kalikasan na puno ng mga nilalang na gumagamit lamang ng kanilang puwersa at sobrang laki upang manalo sa mga laban. Ang pinakamalaking kahinaan ni Pickle ay ang kakulangan niya sa technical na kasanayan. Ang mga veteranong alagad ng sining sa pakikipaglaban o mga experienced martial artists, at kahit na ang may mga karanasan na mas kaunting laki kaysa sa kanya sa halos lahat ng aspeto, ay nagtatagumpay pa rin na bigyan ng mahirap na pagkakataon si Pickle dahil sa depekto na ito. Gayunpaman, ang kanyang malupit na lakas at tibay ay halos binubura ang mga mahinang punto na ito. Technically, puro basic fighting style lang ang ginagamit ni Pickle gamit ang kanyang malupit na puwersa at lakas. Paano pa kaya kung matuto siya ng mga technique na ginagamit ng martial artist fighter sa Bucky? Siguro ay talagang mas OP pa ang magiging dating nito ni Pickle sa serye. Anyway, punta na tayo sa exciting part na ayon sa mga fans na may kaugnayan si Pickle sa pamilyang Hanma. Dahil itong si Pickle, ginamit ang parehong tindig na ginagamit ni Yuichiro Hanma na nagpapahiwatig na maaaring bahagi siya ng bloodline ng Hanma. Bukod pa dito, kahawig ng likod ni Pickle ang demonyong likuran ni Yuichiro Hanma o demon face or demon back nito, na tanging pamilyang Hanma lang ang may taglay. Hindi naman maitatanggi na si Pickle at Yuichiro Hanma ay malalakas na individual. Ang kanilang mga katawan ay malalaki at malalakas. Bukod pa dito, sila ay mga walang awang mandirigma at nasisiyan sa mga bayolenteng aksyon. May pagkakahalintulad din sila sa pagkuha nila sa babae na kanilang natitipuhan upang bigyan ng anak. Hindi na ako magtataka kung sila ay related, pero malay natin magkaroon ng isang magandang kwento patungkol dito ang serye. Ikaw, sa palagay mo ka-Hunter, related ba itong si Pickle at pamilyang Hanma? Magbigay ng saloobin sa comment section. Sa ngayon, tanging haka-haka pa lang kung related nga itong si Pickle at ang pamilyang Hanma, at kapag nagkaroon na ng kwento patungkol dyan ay asahan yung isa ako sa mag-a-update sa inyo. Salamat sa mga ka-Hunter natin na umabot hanggang sa dulo ng video na ito, at kung hindi ka pa nakapalaw at nakasubscribe ay siguraduhin na gawin ito upang mas madami pang talakayan at anime reviews ang ating gagawin. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito, at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.